Hello Universe, sa makapangyarihang Diyos na si Yahweh El Shaddai, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at sa Banal na Espiritu Santo, pinabati ko po ang bawat isa ng isang masaya, pinagpala, papayapa at masaganang buhay po para sa bawat isa sa atin. This is Fabian at narito po akong muli upang magpahayag ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang ating pong topic na mapapakinggan sa kapahayagan ng Panginoon ay letting go with God o ipaubaya mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. At bago po tayo magsimula ay nais ko muna pong magbigay ng isang panalangin para sa katagumpayan po ng kapahayagan ng Panginoon natin. Hallelujah! Maraming salamat Panginoon sa mga pagkakataon na ito. Pinupurit, pinapasalamatan at ninadakila ka po namin o Diyos. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang mabuting Diyos na siyang patuloy na kumukup, nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na dakila. Ang Diyos na siyang patuloy na nagbibigay ng buhay, kalakasan at pag-asa, liwanag sa puso't isip at buhay ng bawat isa sa iyong mga nilikha. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Na sa mga pagkakataon ito, Panginoon, nalalaman mo ang laman ng aming puso't isip. Humihingi po kami, O Diyos, ng awa at habag. Patuloy mo po kami, Panginoon, kahabagan at patawarin sa lahat ng aming pagkukulang at sa lahat ng aming pagkakasala, Panginoon. Habag ka, O Diyos, sa iyong mga abang lingkod na patuloy, Panginoon, na lumalapit at humihingi, Panginoon, ng dakilang kahabagan mo. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. At maraming salamat po sa kapatawaran na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pahiram na buhay, sa mga pagsubok na aming nararanasan. At maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng buong maghapon na patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at ng liwanag, biyaya at pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga pagsubok na patuloy, O Diyos, na may solusyon na nagmumula sa iyo. At maraming salamat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat sa lahat, Panginoon, ng biyaya at pagpapala nararanasan namin na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang kapahayagan mong ito. Ikaw ang Diyos na makita at magsalita, Panginoon, sa bawat isa. Mangusap ka, Panginoon, sa aming puso't isip at kaluluwa. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na humipo ng buhay at ang lahat, Panginoon, ng aming mapapakinggan ay magrema po sa aming buhay. Hallelujah. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng makakapanood at makakapakinig, Panginoon, taabutin ng tinig na ito. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na mangusap at magsalita, Panginoon. Maging kalakasan, Panginoon, ang mga buhay mong salita sa aming buhay at maranasan po namin, Panginoon, dakilang kahabagan mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang kapahayagan mo ito. Ang mga may sakit, Panginoon, na makakapanood ay gagaling at lalakas, Panginoon. Ang may mga, Panginoon, inaalala ay makakaranas, O Diyos, ng kapayapaan at ng enlightenment, Panginoon, sa buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng buhay na ganap at kasiyasing nagmumula sa iyo. Hallelujah. Bigyan mo, Panginoon, ng iyong abang lingkod ng 100% portion of anointing, Panginoon. At ang Banal na Espiritu Santo, Panginoon, ay lumukob. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw po ang Diyos na makita. Pahiran mo, Panginoon, ng banal na langis ang aking labi at ikaw po ang Diyos na mangusap at magsalita at marinig, Panginoon, ang iyong tinig. Hallelujah. Speak up, Jesus, and take over, Holy Spirit, sa mga pagkakataon na ito. Inaangkin ko po, Panginoon, ang katagumpayan ng kapahayagan mo at maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang ating pong gospel na mapapakinggan ay hahanguin po sa Ecclesiastes 3:1-11. Sabi po dito sa kapahayagan sa Ecclesiastes 3:1-11, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon, sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisa ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon,
panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng pagdigma at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamo niya na gumagawa sa kanyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen po. Yan po yung gospel na ang lahat daw po ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa o sa silong ng langit ay may kanya-kanyang kapanahunan. Tayo pong mga tao, marami po tayong hinihiling sa buhay. Marami tayong gusto na agad nating mahawakan. Marami po tayong mga bagay na mga wishes or mga pangarap sa ating buhay kasi habang nabubuhay po tayong mga tao, hindi po tumitigil yung pag-chase natin sa mga bagay-bagay. Dumating po tayo dito sa mundo na hubad at tayo po'y lilisan na hubad din. Subalit ang taong may pagtitiwala sa katapatan ng Diyos ay ang mga taong marunong magparaya sa buhay. Ito po yung tipong handa mong kalimutan yung mga bagay na inaalala mo o yung mga pangyayari sa buhay mo na nagbibigay ng sakit at kabigatan sa puso't isip natin. Iilan lang po ang taong may sapat na kakayahan na magpatuloy o magbigay ng lakas ng loob upang tumanggap ng mga masasakit na pangyayari sa karanasan at ilan lang din po ang kayang bitawan ang mga kabigatan sa buhay. Yung iba naman po kaya lalong nahihirapan ay dahil puno ng galit, hinanakit at pighati ang puso na ayaw pakawalan. Ni ayaw palayain ang sarili sa mga pasanin na hindi na kinakaya. Subalit hindi naman lahat, pero hindi naman pong mga taong marunong magparaya sa mga kabigatan sa mga nakaraan. Ito po yung mga taong handang tumanggap muli at bukas sa mga panibagong oportunidad sa buhay at ito po yung mabuti man daw o masama ang nararanasan, yung mga masaya o mga kalungkutan mang nararanasan ay palaging ipinagpapasalamat po sa Panginoon ang lahat ng mga nagaganap sa buhay. At nakikita po ito sa positibong pananaw na ang mga problema na ito ay kabahagi po ng proseso sa ating mga buhay na itinakda ng Panginoon na tinatawag na divine timing. Kaya po yung mga bagay na nais natin na minsan yung mga iniisip po natin ay nagiging kabigatan sa atin kasi takot po tayong magparaya or mag-let go. At ito pong pag-aaralan natin sa kapahayagan na kaloob po ng Panginoon ay ibigay daw po natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga inaalala. So andito po yung huwag tayong matakot sa mga bagay-bagay na dumadating sa ating buhay kasi kabahagi po yan ng ating buhay at yung mga bagay na nais natin ay parte po ng proseso ng Diyos para sa divine timing na gusto nating mangyari sa ating buhay. So, kung ang tao po nag-chase or naghahanap or nagpipilit na magkaroon ng mga bagay-bagay tapos hindi natin maranasan o mahawakan kaagad, meron pong tinatawag na divine timing o panahon ng Panginoon na nakatakda para sa buhay ng bawat sa atin para maranasan po natin yung biyaya at pagpapala niya. Na sinasabi nga, kaya ka nakakaranas ng mga kabiguan, kaya ka nakakaranas ng mga kapighatian sa buhay. Sasabi natin na yun nga po na nagagalit tayo sa Panginoon. Minsan nagtatanong, bakit hindi ko ito maranasan? Minsan po, hindi pa yun ang divine timing o hindi yun ang para sa atin. Para maranasan po natin na patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon kasi meron po siyang gustong gawin na biyaya at pagpapala sa atin na makakabuti o mas sapat sa ating kahilingan na higit po doon sa gusto niyang ibigay para sa atin. So, magagawa mo bang bitawan ang kabigatan mo sa harap ng Diyos na hinihingi ang pagtulong niya at aasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon na meron siyang magagawa sa pamamagitan po ng ating pananampalataya at pagtitiwala o susuluhin mo sa sariling kakayahan mo. Ito po yung kaloob na mensahe sa kapahayagan ng Amang nasa langit na atin pong mapapakinggan ngayon. So meron po tayong 4 na pag-aaralan sa topic ng letting go with God. Ang una po nating topic, ano ang mga bagay na dapat nating i-let go o ipagparaya natin sa ating mga buhay? Ito po yung unang-una na, yung basura po sa ating puso. Meron pong basura sa ating puso na tinatawag na PGH. Ito po ba yung PGH na Philippine General Hospital? Hindi po. Ito pong PGH yung puot, galit at hinanakit na kailangan po nating palayain sa ating buhay.
Sa Efeso 4:2 at ituloy po natin sa 32, ang sabi po ng kapahayagan. Ang sabi po dito sa Efeso 4:2, ng buong kapakumbabaan at amuan na may pagpapahinuhod na magbatahan kayo sa pag-ibig. At ituloy po natin siya sa 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen po ba? So ito po yung mga bagay na dapat nating i-let go sa ating buhay, yung mga basura sa ating puso. Yun po yung PGH, puot, galit at hinanakit, yung mga karanasan po nating kabigatan sa ating puso. So bakit po ibinigay yung Efeso 4:2, ng buong kapakumbabaan at amuan na may pagpapahinuhod na magbatahan kayo sa pag-ibig. So kapag may pag-ibig po ang ating puso, nawawala po yung basura. Ano po yung basura? Yung mga galit natin. So kapag puno po tayo ng pagmamahal sa ating puso, nakakalimutan po natin yung mga kabigatan kasi purong pag-ibig yung mga nararanasan natin. So kailangan po natin i-let go pala yung mga basura po sa ating buhay muna. Basura po sa yung mga kaisipan po natin, yung mga nagaganap po sa atin na kabigatan, yung punong-puno po tayo ng galit at hinanakit sa buhay kasi marami po tayong mga karanasan na mga masasakit. So pag hindi po natin ito ma-let go, tayo rin po ang mahihirapan at tayo rin po ang mabibigatan. So ito po yung mga bagay na dapat nating i-let go para maranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon kung ang puso po natin ay malinis ang intensyon sa ating kapwa. Kasi kapag puno-puno po ng basura ang ating buhay, ang ating puso, dyan po kasi nagsisimula yung intensyon na kung paano ka makipagkapwa-tao. So, ang sabi nga po dito sa kapahayagan ng Panginoon na buong kapakumbabaan po tayo, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon at punuin natin ang pag-ibig kay Kristo. Tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo dahil siya po ang pag-ibig na kumakatok sa ating buhay upang maranasan po natin ang kapahingahan sa ating Panginoong Jesucristo. So yun po mga hinanakit, yung mga puot po natin. Paano kung itsura ng napupuot? Yung puot na puot kasi yung kapwa. Kasi hindi mo alam kung paano mo siya mapapatawad. So balit yun nga po, sa kapahayagan ng Panginoon, bigyan po natin ng kapatawaran ang ating kapwa na buong kapakumbabaan po tayong lumalapit sa ating Diyos. Kasi hindi po natin yan kaya. Nalinisin ang ating puso na tayo lang. Hindi po natin kaya. Ang palad po yung mga tao na binibigyan ng karapatan ng Panginoon makalapit sa Kanya. So yun po mga nararanasan natin mga pagsubok at problema. Sa kapahayagan po ng Panginoon, sa atin pong buhay, maranasan po natin ang kagaanan at kapahinahan na magkaroon po ng mapawi po yung mga basura sa ating puso sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. So kapag po tayo nagagalit, tayo rin po ang nahihirapan. Kung tayo po ay naghihinanakit, tayo rin po ang nahihirapan. Kung tayo po lalapit sa ating Panginoon, yung kagaanan po, hindi lang po yung ang pinapalaya natin yung ating kapwa. Maging po tayo, nagkakaroon po ng kapayapaan ang ating puso at isip at nakakaganap po tayong muli sa ating buhay na meron pong kapahingahan. At yan po yung mga bagay na dapat natin i-let go o iparaya sa buhay natin para maranasan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. So alin pa po ba ang dapat nating i-let go? Yung pong mga nakaraang pangyayari. Ano po yung mga nakaraang pangyayari? Pagsubok na pinagdaanan, wag na po nating balik-balikan. Wag na po nating, hindi po kasi maiiwasan na hindi po tayo magalit kasi tao lang po tayo. Normal po sa lahat ng tao ang nagagalit, naiinis, naghihinanakit. Pero papahintulutan mo ba yung sarili mo na magkulong ka ng galit? Ikaw po ang mabibigatan. Parang may sumasaksak sa puso mo. Kaya nga po nagkakaroon ng sakit sa puso ang tao kasi punong-puno po ng hinanakit sa mga nakaraan na hindi na mapatawad ang buhay ng kapwa na ginawa sa kanya. Hindi po makapagpatawad kasi masakit po talaga. Masakit na maloko ka, masakit na makaranas ka ng mga ganun. Kung iisipin po na bakit ako nakakaranas ng ganito, bakit? Pero minsan po, sa kapahayagan po ng Panginoon, kaya po natin nararanasan yung mga ganung bagay is para i-redirect po tayo ng Panginoon sa buhay na gusto niya para sa atin. So dapat po nating i-let go ang nakaraan. Huwag na po nating lingunin kasi kahit anong mangyari, ang nakaraan ay nakaraan at hindi na po yan babalik. Mapalad po yung mga tao na kaya pong mag-let go. Kasi kung makasta ka po sa ganyan na bagay, hindi ka mag-grow. Hindi mo malalaman, makikita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Kasi doon ka lang nakatingin sa basura sa puso mo na yung mga galit mo na gusto mo na itong patayin, gusto mo na itong saktan, gusto mo
Pero kung papalayain po natin at ibibigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, ay magkakaroon po ng kagaanan. Kaya nga po sinasabi na nasa Diyos daw po ang pagganti. At huwag po natin ilagay sa ating mga kamay. Kasi kung ano po ang ginawa sa atin ng ating kapwa, o ano man daw po ang ginawa natin sa ating kapwa, ay ganun din po ang pagtakal o kaparusahan na gagawin sa ating Panginoon. Yan po yung tinatawag na karma. Na may karma. Mabilis po ang karma ngayon. So, kalimutan po natin at i-let go po natin ang nakaraan na huwag po tayong matakot na bitawan po yung mga kabigatan na ating inaalala. At ano pa po yung sa nakaraang pangyayari? Ang sabi po sa Isaiah 43:18-19. Sabi po sa Isaiah 43:18-19, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon yao'y lalabas. Hindi ba ninyong malalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen po. Huwag daw po nating alalahanin ang mga dating bagay. Ito po yung mga nakaraan na pangyari sa ating buhay. Huwag na po nating alalahanin at ipagkatiwala natin sa ating Panginoon dahil may pangako po ang Diyos na nakaagapay po siya sa atin. Sa lahat po ng ating inaalala. Lagi pong may solusyon ang Panginoon. Yan po ay para sa pag-grow natin. Kaya po natin nararanasan. At yun nga po, ang mga tao po na marunong mag-let go, yan po yung mabilis pong makaramdam ng kapayapaan. At maswerte po ang mga tao marunong magparaya sa buhay, marunong mag-give way. Kasi nakikita po ng Panginoon yung pagdurusa, paghihirap natin. At dun po sa mga tao na ngaapi sa atin, yung mga nagpapahirap sa atin, yung mga nakagawa po ng masakit, ang Diyos na po ang bahala doon. Ang gagawin lang po natin ay mananalangin at ihihingi din po natin ng tawad ang ating sarili at ang ating pong kapwa na maipanalangin natin sa ginawa nilang masakit. So tayo po dapat mag-let go ng mga basura sa puso, ng mga nakaraang pangyayari sa ating buhay at yung pong mga bagay o sitwasyon na hindi po natin kontrolado. Ay yung mga bagay po na kinagigiliwan natin o yung mga gustong-gusto natin. I-let go po natin yan kasi hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay. Halimbawa, nag-e-expect po tayo na ganito dapat ang mangyari. Ganito dapat na kailangan parang laging naka-fix o naka-organize lahat. Pero hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kapag po tayo nasa Panginoon, nasa lilim po tayo ng ating Diyos na buhay, ang Diyos po ang kumikilos para sa atin, para magkaroon po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. At yun po mga bagay na hindi natin kontrolado, ay normal po yan. Kasi meron po tayong creator, meron po tayong superior na siyang gumaganap sa ating buhay. Hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lang po natin. Hindi po tayo nabubuhay na tayo lang. Nabubuhay po tayo sa kahabagan ng Panginoon at araw-araw po na hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Hindi po yun yung gusto lang nating iset. Hingiin po natin ang kapangyarihan ng Panginoon na samahan tayo sa bawat pinagdadaanan natin. At yan po yung mga dapat nating i-let go na tanggapin natin yung mga masasakit na pangyayari. I-let go natin yan. Tanggapin natin sa sarili natin, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kasi hindi natin ine-expect yan na mangyayari yan. Ine-expect mo ba kapatid na mangyayari yan sa'yo? Samantalang hindi yan ang gusto mo mangyari. Pero iba po ang kapangyarihan ng Diyos. Iba, mas maganda sa plano ng tao. Kapag hindi daw po nangyari sa planong gusto mo, may mas magandang paraan ng Panginoon para maganap sa buhay mo. Amen po ba? Sa Lucas 12:15-20. Dito po sa Lucas 12:15-20. Ang sabi po ng Panginoon, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo at kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. At iniisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, igigiba ako ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon, magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Datapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling hihingin sa iyo sa gabing ito, ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya. Amen po. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kahit po gaanong pera ang ipunin mo sa iyong kaban, kapag gusto ng Diyos na bawiin ang buhay mo, hindi yan mapapakinabangan. Amen po ba? Yan po yung dapat nating i-let go. Huwag nating isip lahat na akala natin, kaya natin ang lahat ng bagay. Huwag nating isipin na lahat ng bagay ay kaya po nating papangyarihin sa sarili lang nating kakayahan, sa sarili lang nating kalakasan. Kasi meron pong Panginoon, may Diyos po na mas mataas kaya sa atin na siyang lumikha sa atin.
So yun po mga bagay na hindi natin kontrolado na sitwasyon. Yan po yung mga bagay na dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon at i-let go po natin kung nakaranas po tayo ng mga masasakit, kung nakaranas po tayo ng mga mahihirap na nagaganap sa ating buhay, ipagpaubaya po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So, yan po yung mga bagay na dapat po natin i-let go. Ano po yung mga karanasan natin bago natin maramdaman ang kagaanan sa ating pong paglaya, pagparaya, o tinatawag na pag-let go sa ating Panginoon, ibigay natin sa Panginoon. Ano po yung mga magiging karanasan muna natin bago po natin ito maramdaman na tayo po ay nagpaparaya at lumaya tayo doon sa gagawin po natin pagbitaw. Ito po yung mga magiging karanasan muna natin. May emosyon po na halo-halo, nag-overwhelming po. Ito po yung nakakalula na may mga pangyayari po na parang hindi natin kayang i-handle, yung mixed emotions po na parang hindi natin maipaliwanag. Parang natatakot ka, ayaw mo mag-let go, parang pag binigay ko ba to, kapag bumitaw ba ako, para bang ano ba ang magaganap sa aking buhay. Parang may mga tanong po tayong gano'n na nakakatakot pong mag-let go, nakakapagod na mag-let go, na parang iba-iba po yung emosyon na magpaparaya tayo, bibitawan natin yung mga hindi na mga bagay na ayaw natin bitawan. Katulad po na halimbawa po ng may nangyari po na sitwasyon na ano po natin sa finances, or hindi natin matanggap sa buhay natin na mawawalan po tayo ng pera. Hindi po natin matanggap sa buhay natin na makaranas po tayo ng mga kabiguan. Masakit po na nawala sa atin yung mga bagay na inaasahan po natin na tayo ang may pag-aari. Pero hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay kasi nasa Panginoon nga po. Na baka meron pong gustong baguhin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po nangyari yun. So kailangan po nating i-let go. At yun nga po yung mga magiging karanasan muna natin bago po tayo makaranas ng paglaya. Yung pag-let go po natin, masakit po yan na parang ibigay na lang natin sa Panginoon. Ipagkatiwala mo na lang sa Diyos. Halimbawa na lang din po sa may nakaaway ka, gusto mong gumanti kasi sobrang bigat po ng ginawa niya sa'yo, sobrang sakit na parang pinahirapan ka, parang yung buong dignidad mo, yung buong pagkatao mo, binaboy nila, nabastos nila, na parang gusto mong gumanti, pero yung meron kang conviction sa Panginoon na ibigay mo ang laban sa Diyos. At yung pong karanasan na yun, parang nakakatakot yung mga karanasan mo muna sa buhay, nakakapagod na parang maghintay ka ng katugunan ng Panginoon para hantayin mo yung karma, na makita mo yung kapwa mo na ginagantihan siya ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon ay siya ang gaganti. Yan po yung mga magiging karanasan natin. Pero yun nga po ang sabi, ibigay mo sa Panginoon ang mga nagaganap sa buhay mo, kapatid, kasi ang Diyos ang lalaban at gaganti para sa iyo. So yan po, nakakatakot, nakakapagod, na parang pagod kang maghintay sa karma na magaganap, or pagod kang maghintay kung paano ka ipaghihiganti ng Panginoon, kasi ang dami pa pong magaganap sa araw-araw sa ating buhay. Pero yun nga po, na nakakalula, overwhelming po yung mga magiging karanasan muna natin, yung mga hindi po natin may paliwanag na mga emosyon po na mararanasan natin, kasi hindi natin kaya kaagad mag-let go. Hindi po natin kaagad kaya. Ikaw ba, nag-break kayo ng boyfriend mo, kaya mo ba kaagad siyang i-let go? Siyempre hindi, masakit, nasasaktan ka kasi ayaw mo na mag-let go ka dahil hindi mo pa kaya, kasi mahal na mahal mo. Pero ang sabi nga, pag hindi yan para sa'yo, hindi yan para sa'yo, i-let go mo, kasi baka may mas maganda na gusto ang Panginoon para sa'yo, o yung trabaho na minamahal mo, o yung hanap buhay na gustong gusto mo, diba? Kung bigla kang mabankrupt, hindi mo kayang i-let go, pero ang sabi nga, bitawan mo sa Panginoon, kasi baka may mas magandang plano ang Diyos para sa'yo, o may mas mabuting tao na nakalaan para sa'yo. Yan po yung magiging karanasan natin. Masakit, nakakatakot, nakakapagod, nakakapanghina. Yan po yung mga mixed emotions na mararanasan natin sa nasa proseso tayo ng pagpaparaya o pagbitaw sa gusto ng Panginoon. Kasi pag, halimbawa, ano po natin na ang bigat-bigat ng buhat-buhat mo, ang kilo mo,
40 kilos ka lang o 45 kilos ka lang, pero ang binubuhat mo is 90 kilos, kaya mo bang pasanin, kapatid? Na bigas, bubuhatin mo 90 kilos na bigas papunta doon, ilang bundok ang papasanan mo, ang pagdadaanan mo. Hindi ka ba mapapagod? Ibitawan mo na, kapatid, or ilagay mo siya sa mas maliliit na lalagyan para magkaroon ng kagaanan. Example lang po yan. So yan nga po, yan po yung proseso ng mga karanasan natin habang pong ginaganap ng Panginoon. Yan naman pagpaparaya natin sa mga buhay, ay sa mga bagay-bagay sa ating pong buhay. Kaya, ang sabi po sa John 14:27, ang sabi po sa John 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Amen po. Iniiwan ng Panginoon ang kanyang buhay na salita para sa atin na kapag po tayo nagpaparaya sa mga kabigatan natin sa ating buhay, sa mga kalaban natin, sa mga jowa natin na sinaktan po tayo, sa mga trabaho natin na hindi natin mabitaw-bitawan, sa mga kaaway natin na gusto nating gantihan, sa lahat po ng bagay na hindi natin makayanang bitawan, yung kayamanan mo na hindi mo makayanang bitawan, na naghihingalo ka na pero ayaw mo pang iwanan ang kayamanan mo. Ang sabi ng Diyos, gusto ka na niyang kunin pero ayaw mo pa rin bitawan. Pero ang sabi nga po ng Panginoon, ibigay natin ang ating puso't isip at kaluluwa sa Kanya at ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay at Siya po ang bahala. Kasi malay po natin, sinusubukan lang ng Panginoon ang ating pananampalataya. Kaya po nangyari sa atin yan. So ang sabi, parang ang pagsubok ng Panginoon, ang tanong niya, kapag ba kinuha ako sa iyong mga bagay na yan, magtitiwala ka pa rin sa akin. Kasi sinusubukan lang po yung faith natin. Kung ibibigay ba natin o magpaparaya tayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi baka mas maganda yung plano niya. Baka kaya niya muna kinuha sa iyo yung mga bagay niyo kasi baka hindi ka pa pwedeng humawak ng relationship. Baka hindi ka pa pwedeng humawak ng pera kasi hindi ka pa marunong mag-ipon. Baka hindi pa sa'yo binibigay yung trabaho gusto mo o yung negosyo mo kaya niya kinuha. Kaya sa'yo nawala yung mga bagay na yan. Para matuto tayo. Para pahalagahan natin yung mga bagay-bagay or tanggapin natin yung buhay na mas gusto ng Panginoon para sa atin. Amen po ba? So yan po yung mga emosyon, mga karanasan natin na mararanasan muna bago natin maramdaman na ang paglaya po, ang pagparaya natin ay meron pong kalakip na iba't ibang emosyon na mararanasan natin. So masakit nga po ang pagpaparaya. Sobrang sakit. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay makakayanan po natin na maging malakas. Hindi po natin maiiwasan. Pero yun po ang pag-grow, ang paglago po ng ating espiritu at ng ating pong faith na habang po tayo nasasaktan, ay patuloy po tayong lumalapit sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo at ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. So binibigyan po tayo ng peace ng Panginoon sa kabila po ng mga masasakit na nararanasan natin. At sa Mateo 11:28, sabi po sa Mateo 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Amen po. Yan po ang pangako ng Panginoon. Ang taong lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo at tumatanggap sa Kanya ay binibigyan ng Diyos ng kapahingahan. So kahit po tayo nabibigatan na magparaya o bitawan natin yung mga kabigatan sa ating buhay, meron pong Diyos na sasalo sa atin. Meron pong Diyos na handang tumulong, na malalapitan natin, na magiging pong sandigan at lakas ng bawat isa sa atin. So nag-iiwan po ng mga buhay na salita. Hindi lang po yung basta salita. Ang Panginoon po pag nangako ay tapat. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay tapat. Kaya maging tapat din po tayo sa ating Panginoon dahil sinusubok po ang katapatan natin at ang ating pananampalataya. Tinitingnan ng Diyos kung gaano po katatag, kung magtitiwala tayo sa Kanya sa oras na sinabi niyang bitawan natin yung mga bagay-bagay na nagiging kabigatan sa ating buhay. Yan nga po, sa awit 62, 1-2, sabi po dito sa awit 62, 1-2, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan at Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Siya ang aking matayog na muog, hindi ako lubhang makikilos. Ano po yung makikilos? Hindi ako matatakot. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, kapatid, na bitawan mo yung mga kabigatan mo sa buhay. Huwag kang matakot na meron sa yung mga tao, tinatakot ka. Meron sa yung parang pinapahirapan ka. Wala kang dapat katakutan. Kung kakampi mo ang Diyos, sino ang laban sa iyo? Na ilalaban sa panalangin ang lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay ay posible sa Panginoon. Wala pong imposible sa Panginoon. Ang lahat ng ating mga inaalala,
pag binitawan natin sa Panginoon, makikita po natin ang kapangyarihan niya kasi ibinigay na natin yung kabigatan sa Kanya. So siya na po ang magpapasan. Pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoon kasi sinusubukan niya kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya. Amen po ba? So ito pong letting go with God na atin pong topic, ibigay natin, ipagpaubaya daw po natin sa ating Panginoon ang ating mga inaalala. Kasi pag ang Diyos po ang kumilos sa ating buhay, ang lahat po ng bagay ay makapangyarihan. Kaya pong pangyarihin ng Panginoon ang mga imposibleng bagay. Kaya niya pong i-turn sa possible things. Amen po ba? At sa ating pangatlong topic na habang naman pong nagpaparaya tayo sa buhay, ano po yung mga hakbang natin na dapat natin gawin? Ano po yung mga ways na sa pag-let go natin at ibigay natin sa Panginoon? Ito po yung para ma-receive po natin yung biyaya at pagpapala ng Panginoon. Ang kailangan po natin gawin ay huwag tayong magparareklamo sa buhay. Iwasan natin ang karereklamo. Kaya nga po tayo nagle-let go. Ibig sabihin, pinaparaya natin sa Panginoon. Ibinigay natin, huwag na tayong magreklamo kung anong binibigay mo. Kasi ba, nag-wish tayo. Gusto ko, Lord, ng trabaho. Gusto ko, Lord, ng boyfriend. Gusto ko, Lord. Binigyan ka na. Binigyan ka na. Ang dami mo pang hinahanap. Huwag ka muna magreklamo. Gumawa ka muna. Kasi malay natin, yung ibinigay sa atin, na binagrereklamo natin, doon pala tayo magiging masaya. Ang kailangan lang natin, tanggapin natin yung ibinibigay niya. Amen po ba? At sa Romans 6:18, sabi po sa Romans 6:18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Amen. Naging alipin ng katwiran, ibig sabihin, nagiging masunurin sa Panginoon, sa matuwid na landas, sa atin pong pag-let go, pagbigay natin ng ating mga inaalala sa ating Panginoong Jesucristo. Pinalaya tayo ng ating Panginoon at ibibigay sa atin ng Diyos ang buhay na nais natin, nakasama natin ang ating Panginoon. At huwag po tayong magreklamo. Yan po yung mga hakbang sa ating pong pag-let go, sa ating pong pagtanggap ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. Huwag nating pagreklamuhan kung ano po ang nasa ating harapan ay binigay ng Diyos. Huwag po tayong magreklamo. Tanggapin po natin ng maluwag sa ating puso kung ano yung mga ibinibigay ng ating Amang nasa langit. At ano pa po yung mga hakbang nating dapat gawin kapag po nagpaparaya tayo ng mga nagaganap sa ating buhay, ng mga mabibigat. Tigilan daw po natin yung mga drama. Tigilan po natin yung mga kadramahan sa buhay. Parang lagi po nating nagsiself-pity tayo. Palagi nating inaapi yung sarili natin. Tigilan natin yan. Huwag nating apihin kasi nagiging negatibo. Kung anong negatibo pinapasok natin sa ating kaisipan, yun din yung mga na-attract natin. Kasi kung anong binibigay mo sa universe na energy, yun din ang marinisip mo. Bakit nagtatanong ka, bakit puro mga ganito ang nararanasan ko? Inaapi mo kasi kapatid ang sarili mo. Tigilan mo yung drama mo sa buhay at tanggapin mo yung mga nararanasan mo. Huwag kang magreklamo, tigilan mo yung mga drama mo sa buhay. Gawin mong positibo ang iyong kaisipan kasi yan ang hakbang sa pagpaparaya mo sa mga bagay-bagay at pagtanggap, pagbitaw sa mga bagay at ibinibigay mo sa Panginoon. At sa Galatians 5:1, sabi po sa Galatians 5:1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Bitawan po natin sa ating Panginoon. Bitawan natin sa ating Panginoong Jesucristo ang mga inaalala natin. Huwag po natin masyadong dibdibin kung ano yung mga pinagdaan natin sa ating buhay kasi i-let go muna kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Hanapin mo ang kapangyarihan ng Diyos at ang kahabagan ng Panginoon ay mararanasan ng bawat isa sa atin kung ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng bagay. So yun po yung mga hakbang ng pagpaparaya natin sa nakaraan. Yung pagpapalaya po natin sa ating buhay na i-let go mo kapatid at magtiwala ka sa Panginoon. Na yun nga po, maging positibo tayo sa ating pag-iisip, tigilan natin yung mga drama sa ating buhay at huwag po tayo magparareklamo. Mag-focus po tayo sa goals at mga pangarap natin kasi kabahagi po ng ating buhay ang mga kabigatan. Parte yan ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo at nakikibahagi tayo sa pagdurusa ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, nagbabata tayo ng paghihirap ng Panginoon. Kung ang Panginoong Jesucristo ay nagpakasakit sa atin para matubos ang bawat sa atin sa ating mga nagawang pagkakasala, yun pong mga pinagdadaanan natin ay parte po ng pagsasakripisyo natin na tinitingnan ng Panginoon
kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. At ibibigay ba natin ang ating mga kabigatan sa ating Panginoong Hesus? O susuluhin po natin. So yan po yung mga paraan po na pagpaparaya natin, yung paglet ko natin, na huwag tayong magreklamo, na mag-focus po muna tayo sa ating mga goals at mga pangarap. Huwag po tayong, doon tayo nakatingin, nakasama ang Panginoon. Maglakbay tayo sa buhay natin, sa ating journey na nandyan ang Diyos na buhay, kasama po ng ating Panginoong Jesucristo, na siya po ang tutulong sa atin at gagawin sa atin sa pagbitaw natin ng mga kabigatan sa ating buhay. Amen po ba? At lagi po tayo maging masaya kapag po positibo ang isip natin. Ang kasiyahan po, ang nagagalak na puso, sumusunod din. Kasi nakakaramdam po tayo ng blessing ng Panginoon. Kapag po tayo masaya, nakaka-attract po tayo ng mga masasayang bagay, masayang pangyayari. So, balance lang po ang ating buhay. Subalit yun nga po, kapag po naglilito po tayo at pinapalaya po natin ang ating sarili sa mga nakaraan, ang mga alalahanin natin, mga kabigatan, yung mga pinagdaan natin, hindi po natin kayang tanggapin. Sa pagpaparaya daw po natin sa buhay, na palayain natin, at pagbitaw natin doon sa mga bagay-bagay, ay lagi po tayo maging masaya. Gawin po nating masaya yung ating buhay, gawin nating masaya ang ating puso at isip. Huwag po tayong magparareklamo at huwag po tayong mag-alala kasi meron pong Diyos na tutulong sa atin. Sa Kawikaan 17:22 po, ang sabi po sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Amen po. Kapag po masaya ang ating puso, sunod-sunod po ang mga masasayang bagay at pangyayari sa ating buhay. Kapag po naman na malulungkutin po tayo, wala pong mangyari sa ano yung tumutuyo sa mga buto, ito po yung nakakapanghina. Kaya gawin po natin laging masaya at ang positibong enerhiya ay papasok po sa ating buhay. Hingin po natin lagi ang pagtulong ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan po ng pagpalaya natin, pagbitaw natin sa mga kabigatan, ibigay po natin sa Panginoon ang buong pagtitiwala natin at manampalataya po tayo na mayroong magagawa ang ating Diyos. Palakasin po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. Tanggapin po natin siya sa ating buhay. Amen po ba? Tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus at aminin natin na wala po tayong magagawa kung hiwalay po tayo sa ating Panginoon. Sa 2 Corinto 3:17. Ang sabi po dito sa 2 Corinto 3:17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen. Sa pagtanggap po natin sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong Amang nasa langit ay natutuwa at nagagalak po sa atin. Kaya naman ang banal na Espiritu ng Diyos. At kapag po masaya ang ating puso, ang ating buhay, at ipinagkatiwala natin sa ating Panginoon, ang banal na Espiritu po ang siya na nagiging kaagapay natin kung saan man po tayo naroon. At naroon din po ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi na ibigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, lahat ng kabigatan at ang kagaanan ay mararamdaman po natin. Ano man daw po ang ating hingiin sa biyaya ng Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, ay kaya po ibigay ng ating Amang nasa langit. So yun po mga pagpaparaya natin, pagbitaw natin sa mga kabigatan, yan po yung mga dapat natin gawin. Huwag po tayong magreklamo, huwag tayong maging madrama sa ating buhay, palagi pong positibo ang ating mga pag-iisip, at tuwirin po natin yung ating mga dadaanan. Mag-focus po tayo sa ating mga pangarap, sa yung goal na isinet mo, at lagi po tayo maging masaya. Lagi natin tanggapin sa sarili, masaya ako. Sabihin natin yung palagi sa sarili natin, affirmation na masaya ako, I am happy, I am rich, mayaman ako. Itatak na po natin yan sa ating buhay. So paano? Dumadating ang biyaya ng Panginoon kapag masaya ang puso mo. Hindi yung iyak ka dyan ng iyak, malungkot ka dyan, walang darating na blessing sa iyo kasi nalulungkot din ang grasya. Paano ka lalapitan ng grasya pag lagi ka malungkot? So bitawan mo kapatid yung mga inaalala mo at mga binibigay mo, yung mga ibitawan mo yung mga inaalala mo at mga problemang kinabibigatan mo. Ibigay mo na sa Panginoon kasi hindi makapasok ang Diyos sa buhay mo kapag palagi ka dun sa negatibo. So kailangan mo na maging positive kapatid. Baguhin mo yung mindset mo kasi minsan nasa mindset din. At dun din sa mga panghihina na hindi natin magagawa. Kaya pala natin. Ang gagawin lang natin, magtitiwala tayo sa kalooban ng Panginoon na meron siyang magagawa at bitawan na natin yung mga kabigatan. Bitawan, ibigay natin sa Panginoon ang laban. Yan po yung letting go with God. Ito po yung topic natin na letting go with God. At ano
Ano po naman ang mga epekto sa ating buhay kapag po tayo nagbitaw sa mga kabigatan natin? Ano po yung mga biyayang mararanasan natin kapag nag-move on na tayo at nag-let go na? Ano daw po yung mga karanasan natin? Ito po yung mga blessing ibibigay ng Panginoon. Nagiging po tayong malaya sa ating buhay. Paano malaya? Freedom, kung ano na pwede mong gawin, hindi po. Malaya ang puso't isip mo at ang iyong kaisipan ay payapa. Ang puso't isip payapa, malaya ka sa iyong buhay. Masaya ka, nagagalak ang puso mo na hindi masayod po. Ang kapayapaan na hindi masayod ng kaisipan, nagagalak na puso, nakakaibang joy yung nararamdaman mo. Ano pa po? Bumabalik yung tiwala mo sa iyong sarili. Tama ba? Yan po yung mga biyaya sa ating buhay na mararanasan natin kapag binigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Pag binitawan na natin, mararanasan natin ang blessing ng Panginoon. At sabi po sa awit 16:11, sabi po sa awit 16:11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen. Yan po yung blessing ng pagpaparaya po natin sa ating buhay. Yung pag-let go natin, ibinibigay natin sa Panginoon yung mga kabigatan natin. Meron napupuspos po ng kagalakan ng ating puso. At ang kasayahan po ay magpakailanman kasi ipinagkakatiwala natin sa ating Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga pinagdadaanan natin. Amen po ba? So yan po yung mga epekto po ng pagbitaw natin. Mararanasan natin yung masaya. At ano pa po ba ang mararanasan natin sa mga salita at mga pangako ng Panginoon? Sa Galatians 5:22. Ang sabi po sa Galatians 5:22, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. Yan po yung bunga ng Espiritu Santo. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagtatapat. Mararanasan po natin yan sa ating buhay kapag binitawan po natin yung mga kabigatan natin. Mararamdaman natin ang pagsama ng Espiritu ng Diyos kapag wala po tayong takot na ibigay sa Panginoon ang ating buong pagtitiwala at pananampalataya. Kasi ang Diyos po ang gagawa ng paraan sa ating buhay para mailigtas po tayo sa ating mga pinagdadaanan. So ang bigat, masakit, kapag nag-let go ka, kapatid, ang Panginoon ang sasalo sa iyo. Amen po ba? At sa Kawikaan 3:5-6, ang sabi po ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen po ba? Napakabuti po ng ating Panginoon kapag po tayo nagtitiwala ng buong puso at nanalig po tayo sa Kanya. Ituturo po niya sa atin ang mga tamang landas sa ating buhay. Hindi paliko-liko, hindi pamalik-malik. So yung mga inaalala po natin kapag ibinigay natin sa ating Diyos, ang Diyos po, sagot niya tayo. Bahala siya sa atin. Siya ang gagawa, siya ang kikilos at sasamahan tayo ng Espiritu Santo ng Panginoon. At napakabuti po ng kalooban ng Panginoon. Mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? At sa 2 Corinto 9:8, sabi po dito ng Panginoon, sa atin pong pag-let go, sa atin pong pagpaparaya sa mga pinagdadaanan natin, sa mga tao pong gumagawa sa atin ng hindi maganda, sa mga taong gusto tayong pabagsakin, sa mga taong nanakit po sa atin at nagbibigay ng mga kapighatian sa ating puso. Ang pangako po ng Panginoon ay meron po tayong biyaya na mararanasan kapag ipinagkatiwala natin yung mga kabigatan natin sa Kanya. Sabi po ng Panginoon sa 2 Corinto 9:8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Amen. Yan po yung blessing ng Panginoon na mararanasan natin, na biyaya sa buhay natin kapag po tayo ay nagparaya sa mga kabigatan na inaalala natin, sa mga problema inaalala natin, na ibinigay na natin sa Panginoon, ibigay na natin sa Kanya. Ibigay mo na, kapatid, yung inaalala mo. Si Lord nang bahala dyan. Sasaluhin ka ng Diyos. Kung nabibigatan ka, nahihirapan ka, hindi mo alam ang gagawin mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay kikilusan ng Diyos para sa iyo. Ang gagawin mo lang, maniniwala ka, mananampalataya ka,
matatayuan mo ang pananampalataya mo, kasi ang himala ng Diyos ay nangyayari kapag buhay ang pananampalataya mo. Amen. Hindi ka lang mananalangin na gusto tayuan mo yung paniniwala mo, pananampalataya mo na mayroong gagawin ang Diyos sa iyo. Amen. At napakabuti po ng ating Panginoon. Kasi ang pangako niya at ang mga salita niya sa atin ay hindi po talaga niya yan babaliin. Kundi ang mga buhay niyang salita ay papangyarihin niya talaga sa buhay ng bawat isa sa atin. So hindi natin i-define yung sarili na makasalanan ako. Parang hindi ako karapat dapat sa kabutihan ng Panginoon. Hindi ka makasalanan sa harapan ng Diyos, kapatid. Mabuti ka. Pinapastulan ng Panginoon lahat ng kanyang tupa at hinahanap niya ang mga tupang nawawala. So yun pa yung mahal na mahal ng Panginoon. Bakit mahal na mahal? Kasi ayaw ng Diyos na maligaw tayo ng landas. Ang gusto ng Panginoon ng lahat ay maligtas. Amen. So 1 Timothy 6:12. Sabi ng Panginoon sa 1 Timothy 6:12, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Sa ating pong konklusyon sa buhay na salita ng Panginoon, na makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, hinihiling ng Diyos na magtiwala ka. Tayuan mo yung pananampalataya mo, kapatid. Kapag ibinigay mo sa Kanya yung laban, tayuan mo yung pananampalataya mo at ipapakita ng Diyos sa iyo kung gaano siya kadakila. Ibibigay ng Panginoon sa iyo ang paghiganti, ibibigay ang hinihingi mong ganti sa nangyari sa iyo, at makatarungan ang Diyos. Patas po ang Diyos, pantay-pantay kung humatol sa tao. Hindi ang Diyos na may favoritism. Kung ano ang naranasan mo na ginawa sa iyo, nakapaparamdam din ng Panginoon yan. Huwag nating hawakan sa ating mga kamay paganti. Huwag nating ilagay sa ating mga palad. Ibigay natin sa Panginoon ang ating mga kabigatan, at ang Diyos ang gagawa. Kaya nga sinasabi, may puso ang bawat isa. Doon pumapasok ang Diyos at doon ipinaparealize sa mga tao, sa bawat isa sa atin, kung ano man ang ginawa natin sa ating mga kapwa. Walang exempted kapag ang Diyos ang humatol. Ang paghatol ng Panginoon ay patas, pantay-pantay. Kaya ang pananampalataya natin, ang kailangan nating tayuan kung gaano tayo magtitiwala sa Diyos sa lahat na nararanasan natin sa ating buhay. Amen. So hinihingi ng Panginoon na manampalataya at magtiwala tayo sa Kanya, dahil ang Diyos na mabuti na ating pinaglilingkuran ay kayang dipahan ang bawat isa sa atin. So kung ano man ang kabigatan mo, kapatid, sa mga pagkakataon na ito, ano man ang inaalala mo, ibigay mo sa Panginoon ang laban, at ang Diyos ang gagawang makapangyarihan at ipapakita niya sa iyo ang kanyang kadakilaan. Amen. So sa ating pong konklusyon, magtiwala ka sa proseso ng Diyos, yakapin ang pagbabagong nagaganap sa iyong buhay, balansehin ang professional, spiritual at pisikal na pamumuhay, at sa positibong kaisipan na may matibay at positibong pananaw, ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang magbibigay. Pagpaparaya, panalangin na puno ng pagtitiwala at pananampalataya, ang susi sa paglaya. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihang gumanap sa kapahayagan na ito. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat nakapanood, ang lahat, Panginoon, nakapakinig ng tinig ng iyong abang lingkod. Ikaw po ang Diyos na nangusap at napapurihan, at ang Diyos na naluwalhati sa kapahayagan na ito. Napakabuti mo, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay kontrolado mo, at ang lahat, Panginoon, ng bagay na ibinibigay namin sa aming mga kabigatan ay tunay nga po na ikaw ang Diyos, Panginoon, na humahawak ng aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman sa mga pagkakataon na ito. Maramdaman po, Panginoon, ang kagaanan, ang kagalingang nagmumula sa iyo, simula espiritual hanggang physical, Panginoon. Maranasan po, Panginoon, ang kapayapaan, at ang iyong banal na presensya at kaligtasan ay maramdaman po, Panginoon, ng bawat isa. Dahil tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran, ang aming Amang nasa langit. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng may kabigatan, ang lahat ng may inaalala, ang nagugulumihanan ng kaisipan. Bigyan mo po, Panginoon, ng hindi masayod na kapayapaang nagmumula sa iyo, ng enlightenment, ng clarity sa buhay, Panginoon, upang magkaroon po, Panginoon, ng kaliwanagan sa kaisipan at makalakad po mabuti sa katwiran. Ikaw po ang Diyos na kasama. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga may pinagdadaanan, at ang lahat, Panginoon, ng walang mga trabaho, ang lahat, Panginoon, ng nahihirapan sa biyaya at pagpapala mo, sa
Sa hapag, Panginoon, ikaw po ang Diyos na maglaan ng mga pangangailangan ng mga bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang mga nakapakinig, ang buong sambahayan, Panginoon, ang mga nakapanood, ang lahat, Panginoon, bata man o matanda o Diyos, ikaw po ang Diyos na mabuti na siyang nakasisiyasat ng aming puso at isip. At ang lahat, Panginoon, ng aabutin ng video na ito at ang lahat ng aabutin ng aking tinig, Panginoon, ay ikaw po ang Diyos na makita at maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo. Naangkin ko po, Panginoon, ang katagumpayan ng pahayagan mo ito at ng panalangin na ito, Panginoon, ay ibigay mo po, Panginoon, ang katugunan sa aming mga kahilingan. Maraming salamat po. Inaangkin ko po, O Diyos, na answered prayer na po kami. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng papuri, parangal at pasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang maghahari noon, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. At basbasan mo, Panginoon, ang panalangin na ito at ang kapahayagan mo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo.